Malapit nang matapos ang salo-salo, para sa binyag ng itulak sa akin ng biyenan kong bayaran ang lahat. Payapa akong ngumiti. Hindi ko naman anak ang bata. Bakit ako ang magbabayad? Ang piging para sa binyag ay puno ng tawanan. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang reception hall. Napapaligiran ng mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit ang puso ko ay nagyeyelo. Walang alinlangang itinulak sa akin ng aking biyenan ang resibo na nagkakahalaga ng iAK 120,000. Habang naghihintay ang buong angkan, ngumiti ako, isang ngiting napakakalmado na nakakatakot. Malinaw kong inulit, hindi ko naman anak ang batang ito. Bakit ako ang magbabayad? Iyon ang sandali kung saan nabasag ang pagkukunwari sa gitna ng isang sikat na seafood restaurant sa Quezon City. Napakasigla ng gabing iyon. Ang tunog ng mga nag-uumpugang baso. Ang masayang kuwentuhan na sinasabayan ng malamyos na musika ay lumikha ng perpektong balatkayo para sa isang masayang salo-salo ng pamilya. Sa maliit na entablado, kumikinang ang mga nakasulat na salita sa ilalim ng ginintuang ilaw. Bagamat hindi nakasulat ang pangalan ng mga magulang ng bata, kitang-kita ng lahat ang buong pagmamalaking pahayag ng pamilya ng aking asawa, si Aling Tessie, ang aking biyenan. Nakasuot siya ngayon ng isang pulang-pulang Filipiniana gown at may suot na makintab na kuwintas na perlas. Nakaupo siya sa pinakapangunahing pwesto sa gitnang mesa, mahigpit na karga-karga ang isang sanggol na nakabalot sa malambot na kumot na seda. Maluwag ang kanyang mukha, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Habang sunod-sunod na tinatanggap ang mga sobre mula sa mga kamag-anak, kaibigan, at maging sa mga kasamahan ko sa trabaho, masaya niyang tinatanggap ang pera. Mabilis na isinisingit sa kanyang mamahaling handbag na nasa tabi niya. Habang walang tigil na nagpapasalamat. Nang may matatamis na salita, nakaupo ako 2 silya ang layo mula sa kanya. Tahimik na kumukuha ng isang piraso ng steamed na isda at inilalagay sa aking plato, ngunit hindi ko ito malunok. Sa loob ng 5 taon bilang manugang ng pamilya Cruz, palagi kong ginampanan ang aking tungkulin. Inalagaan ang bawat pagkain at pagtulog ng pamilya ng aking asawa. Hindi kailanman nagtaas ng boses o nagreklamo. Ang aming pagkaantala sa pagkakaroon ng anak ay palaging isang tinik sa mata ng aking biyenan, isang paksa ng usapan sa mga hapunan ng pamilya. Ngunit ngayon, si Aling Tessie ay nagpakita ng labis na pag-aalala sa akin. Palaging sinasabihan akong kumain ng masusustansiyang pagkain. Lumilikha ng isang larawan ng magkasundong biyenan at manugang sa harap ng maraming bisita. Habang ang mga handa ay unti-unti nang lumalamig at ang mga bisita ay nagsisimula ng mag-alisan. Isang waiter na nakasuot ng magalang na uniforme ang lumapit sa mesa ng aming pamilya. Dala niya sa 2 kamay ang isang maliit na kahoy na tray kung saan nakaipit ang isang mahabang resibo. Magalang siyang yumuko sa harap ni Ben, ang aking asawa. Sinulyapan ni Ben ang resibo, bahagyang nagbago ang kanyang mukha at mabilis na tumingin sa kanyang ina. Naintindihan ni Aling Tessie ang ibig sabihin nito. Kinuha niya ang resibo at tiningnan. Pinasadahan ng tingin ang kabuuang halaga. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Basta na lamang niya itinulak ang kahoy na tray sa aking direksyon at nagsalita ng malinaw upang marinig ng mga kamag-anak na nakaupo sa parehong mesa. Sinabi sa akin ni Aling Tessie, sa kanyang karaniwang mapagmataas na tono, nadalhin ko ang aking card sa counter para mabilis na magbayad dahil paalis na ang mga bisita at kailangan nang magsara ng restaurant. Binigyang diin pa niya na marami akong inimbitahang kaibigan at kasamahan kaya tiyak na hindi kakaunti ang perang regalo. Ang pag-ako ko sa gastos ng piging ay natural lamang upang mapanatili ang dangal ng pamilya. Ang halagang nakasulat sa resibo ay eksaktong AU 120,000. Isang malaking halaga para sa isang binyag na pinalamutian ng lahat ng uri ng mamahaling pagkaing dagat. Hindi ko iniabot ang aking kamay upang kunin ang tray. Ang tiyuhin, ang bunsong tiyahin, at ilang mga pinsan ay huminto sa kanilang ginagawa. Nakatutok ang kanilang mga mata sa akin. Naghihintay. Si Ben naman ay tumingin sa ibang direksyon.
Nagkunwaring may tinitingnan sa kanyang telepono para iwasan ang aking tingin. Huminga ako ng malalim. Tinipon ang lahat ng pait at pagtitiis sa loob ng maraming taon at ngumiti ng isang ngiting banayad, ngunit nagyayelo. Tumingin ako ng diretso sa mata ng aking biyenan at malinaw na sinabi ang bawat salita. Tinanong ko si Aling Tessie, hindi ko naman anak ang batang ito. Bakit ako ang magbabayad para sa piging na ito? Pagkatapos kong sabihin iyon, tila naubos ang hangin sa paligid ng mesa. Ang ingay ng restaurant ay tila humina, pinalitan ng isang nakakatakot na katahimikan sa lugar kung saan nakaupo ang pamilya Cruz. Ang ngiti sa labi ni Aling Tessie ay naglaho. Ang kanyang mukha ay tumigas, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para pagalitan ako, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sakto sa sandaling iyon, mula sa pasilyo patungo sa banyo, isang batang babae ang lumakad palapit. Nakasuot siya ng isang puting bestida, hanggang balikat ang buhok, at may hawak na bote ng gatas ng sanggol na may mga natitirang patak pa. Iyon si Rina, isang dating kasamahan ni Ben. Ang kanyang paglitaw sa eksaktong sandaling iyon ay parang isang malakas na sampal sa perpektong dula na sinusubukang itanghal ng pamilya ng aking asawa. Natigilan si Rina nang makita ang tensyonadong kapaligiran. Naguguluhan siyang tumingin kay Aling Tessie. Pagkatapos ay kay Ben na may mga matang humihingi ng tulong. Nagsimula na ang bulungan mula sa mga kamag-anak. Siniko ng tiyuhin ko. Ang isa pa, itinuturo si Rina at ang sanggol sa kandungan ni Aling Tessie. Nagsimula ng pagdugtong-dugtungin ng mga tao ang mga pangyayari. Ang isang babaeng hindi naman kamag-anak na may hawak na bote ng gatas na papalapit sa sanggol, kasama pa ang mga sinabi ko kanina, ay automatikong naglantad sa tunay na pagkatao ng bata. Hindi ito anak ng isang malayong kamag-anak, gaya ng ipinagkalandakan ng aking biyenan sa mga nakaraang linggo. Si Ben ay nakaupo na parang bato. Maputla ang kanyang mukha, mahigpit ang pagkakatikom ng mga labi. Ang kanyang mga kamay ay magkakakrus sa ilalim ng mesa. Nanginginig, napahiya siyang yumuko. Hindi magawang itaas ang kanyang ulo upang harapin ang mga mapanuring tingin ng kanyang sariling mga kamag-anak. Ang duwag na katahimikan ng lalaking minsang nangako sa akin nang walang hanggan ay ang pinakamalinaw na hatol sa kasalanang kanyang ginawa. Ang balatkayo ng isang masayang pamilya, ng isang huwarang asawa, ay opisyal na nabasag. Sa gitna mismo ng piging, na nagkalat ang mga labi ng pagkukunwari. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang aking handbag. Hindi ko na muling sinulyapan si Ben. Lumabas ako sa mesa. Iniwan ang gulo ng mga taong haharapin ang bunga ng kanilang kasakiman at pagkamakasarili. Habang nakasakay sa taxi palayo sa restaurant, pinapanood ang mga ilaw ng kalsada sa Maynila na dumadaan sa bintana. Kakaiba ang kapayapaan sa aking puso. Walang luha, walang sigaw, o pagbagsak. Marahil dahil handa na ako sa araw na ito, o marahil dahil ang pag-ibig ko para kay Ben ay namatay na noong araw na natuklasan ko ang mga unang bakas ng kanyang kataksilan. Ipinikit ko ang aking mga mata, at hinayaan ang mga alaala, na bumalik isang buwan na ang nakalipas. Iyon ang mga araw, na ang buhay ko, ay payapang dumadaloy, sa aming dalawang palapag na bahay. Sa Pasig, sa panlabas, iisipin ng lahat na perpekto ang buhay ko, may matatag na trabaho. Si Ben ay isang manager sa isang malaking kumpanya ng media, at maayos ang pamilya ng kanyang asawa. Isang bagay lang ang palaging bumabagabag sa akin. Iyon ay ang 5 taon na hindi pa rin ako makapagbigay ng apo sa pamilya Cruz. Isang gabi ng katapusan ng linggo, sumakay ng taxi si Aling Tessie mula sa kanyang bahay upang bisitahin kami. Dala niya ang maraming mamahaling prutas. At siya pa mismo ang nagluto ng ginataang bilo-bilo na paborito ko. Ang labis na kasiglahan ng aking biyenan ay bahagyang nagulat sa akin. Dahil karaniwan, siya ay mapanuri at palaging may puna sa aking pagluluto. Pagkatapos ng hapunan, umupo si Aling Tessie sa sala. Nagbabalat ng mansanas habang nagkukuwento. Ikinuwento niya na isang matalik niyang kaibigan. Mula pagkabata ang nagkaroon na ng unang apo. Napakagaling daw ng manugang ng kanyang kaibigan.
Nanganak ng isang malusog na batang lalaki na halos 4 na kilo. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Tumingin sa aking tiyan at nagsalita sa malungkot ngunit makahulugang tono. Umaasa kung kailan niya makakarga ang sarili niyang apo. Yumuko na lamang ako at tahimik na nagsalin ng tsaa para sa kanya, habang ang aking puso ay puno ng pagkakasala at hinanakit. Ngunit pagkatapos noon, biglang nag-iba ng paksa si Aling Tessie. Masaya niyang ibinalita na sa katapusan ng buwan, magdaraos ng isang napakagarbong binyag ang pamilya ng kanyang kaibigan. Inutusan niya akong magpaalam nang maaga sa trabaho upang sumama sa kanya at kay Ben para bumati. Pinayuhan din niya akong mag-withdraw ng pera. Maghanda ng isang sobre na may R5,000 para maging presentable. Dahil ang handaan ay sa isang mamahaling restaurant. Nakakahiya sa pamilya kung kakaunti lang ang ibibigay namin. Masunurin akong sumang-ayon, walang anumang pagdududa. Nagsimula lamang ang pagdududa 3 araw pagkatapos noon. Gabi na nang umuwi si Ben mula sa trabaho. Pumasok siya na may pagod na itsura. Gusot ang kanyang polo. Nang lumapit ako para kunin ang briefcase mula sa kanyang kamay, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa aking ilong. Hindi ito ang matapang na pabango ng babae. Nakaraniwang nakikita sa mga palabas, tungkol sa selos. Hindi rin ito amoy alak mula sa mga inuman. Ito ay isang amoy na matamis, bahagyang maalikabok, at may halong kalinisan. Amoy pulbos ng sanggol, nanikip ang aking dibdib. Isang lalaking nasa hustong gulang na nagtatrabaho sa opisina, bakit magkakaroon ng amoy na tipikal sa mga sanggol? Nang magtanong ako, nagulat si Ben, umiwas ng tingin. Mabilis siyang gumawa ng isang napakakinis na dahilan. Sinabing dumaan siya sa ospital noong hapon para bisitahin ang asawa ng isang empleyado niya, nakapapanganak lamang. Marahil ay dahil sa pagkarga sa sanggol, kaya kumapit ang amoy ng pulbos sa kanyang damit. Makatuwiran ang dahilan ngunit sinasabi sa akin ng kutob ng isang asawa may mali. Ang intuwisyon ng isang babae ay mas matalas kaysa sa anumang detektor. Sa mga sumunod na araw, palihim kong inoobserbahan si Ben. Madalas siyang magdahilan ng overtime. May mga patagong tawag sa telepono sa balkonahe. At lalo na, ang kanyang buwanang gastos ay nagsimulang mabawasan ng malaking halaga na hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Ngunit ang tiyak na ebidensya, ang bagay na tuluyang sumira sa aking huling tiwala, ay nagmula sa isang napakawalang ingat na pagkakamali ng pamilya ng aking asawa. Isang linggo ng umaga, tinawag ako ni Aling Tessie sa kanyang bahay para tumulong sa paglilinis dahil mayroon siyang isasagawang novena. Habang nililinis ko ang lugar ng sala, aksidente kong natamaan ang isang itim na plastic bag na nakasiksik sa ilalim ng sofa. Puno ang bag ng mga maliliit na plastic na lalagyan na ginagamit para sa mga kakanin at souvenir sa mga binyag. Dahil sa kuryusidad, binuksan ko ito. Sa gitna ng mga walang lamang lalagyan, may mga sticker na papel na hindi pa natatanggal. Kulay pula ang papel na may nakalimbag na mga salitang kumikinang sa ginto. Kinuha ko ang isang sticker at tinitigan ang bawat salita. Malinaw na nakasulat. Pagbati sa binyag ng tagapagmana ng mga krus. Kasama ang petsa ng kapanganakan na tumutugma sa edad ng sanggol na pupuntahan ni Aling Tessie sa handaan. Nanginginig ang aking mga kamay. Tagapagmana ng pamilya Cruz. Ang pamilya ng aking asawa. Walang kaibigan dito. Walang apo ng kaibigan ng biyenan. Ang batang iyon ay may apelidong Cruz. At palihim na pinaghandaan ng pamilyang ito. Nag-imprenta na ng mga sticker matagal na ang nakalipas. Napaupo ako sa malamig na sahig. Pinagdugtong-dugtong ang lahat ng pangyayari. Ang amoy pulbos sa damit ni Ben. Ang di pangkaraniwang kasiglahan ni Aling Tessie. Ang pagpilit sa akin na maghanda ng sobre para sa binyag sa isang seafood restaurant. Lahat ay hindi magkakahiwalay na pangyayari. Ito ay isang dula na maingat na idinirehe. Isang malaking sabwatan upang lokohin ako. Gusto nila akong isubo sa sitwasyon. Pilitin akong dumalo sa piging upang sa paanuman ay mapilitan akong tanggapin ang pagkakaroon ng anak sa labas. Naniniwala sila na dahil sa aking mapagtimpi at mahinahong pagkatao, kasama ang pressure na hindi makapag-anak sa loob ng 5 taon,
ay kakagatin ko ang pain, tatanggapin ang bata, para mapanatili ang aking katayuan bilang asawa at manugang. Ngunit nagkamali sila. Maaaring mabait ako, ngunit hindi ako isang tanga, nahahayaang tapakan ng iba ang aking dignidad. Mula sa sandaling hawakan ko ang sticker, nagpa siya akong hindi iiyak. Sasakyan ko ang kanilang dula hanggang sa dulo, upang makita kung gaano kalalim ang kanilang pag-arte. Bumalik tayo sa hapon ng araw ng binyag. Kabaligtaran ng inaasahang malungkot na mukha ni Aling Tessie. Sa isang manugang na napilitang dumalo. Nag-ayos ako ng maganda, nagsuot ng isang eleganting beige na bestida at dumating sa seafood restaurant 1 oras bago ang takdang oras. Pagpasok ko sa malaking lobby ng restaurant, bumungad sa akin ang isang malaking tarpaulin na maganda ang disenyo, na may asul na background na may mga imahe ng puting ulap at mga laruan ng bata. Ang malalaking salita ay nangingibabaw sa gitna, eksaktong inuulit ang mga salitang nakita ko sa sticker sa bahay ng aking biyenan. Hindi nila itinatago ang kanilang pagmamalaki sa dugo ng pamilya Cruz. Si Ben, ang aking asawa, ay nakatayo sa reception area. Nakasuot siya ng isang eleganting suit. May bulaklak sa dibdib. Abala sa pag-uutos sa mga staff, pag-aayos ng mga bulaklak, at pag-adjust ng ilaw sa entablado. Ang kanyang itsura ay hindi naiiba sa isang amang puno ng kaligayahan sa mahalagang araw ng kanyang anak. Wala talagang bakas ng isang bisitang dumadalo lamang. Nang makita niya akong dumating, bahagyang nagulat si Ben. Mabilis siyang lumapit, pilit na ngumiti, at ipinaliwanag na pinakiusapan siya ni Aling Tessie na dumating ng maaga para tulungan ang pamilya ng kaibigan sa pagsusuri ng organisasyon ng event. Tumango ako at ngumiti. Hindi sinira ang kanyang clumsy na kasinungalingan. Pinuri ko siya sa kanyang pagiging maalalahanin at pumasok sa loob. Nakaupo si Aling Tessie sa waiting area, kasama ang kanyang anak na babae, si Susan. Abala silang dalawa sa pag-aayos ng mga sobre para paglagyan ng mga regalo. Pagkakita sa akin, agad na tumayo si Aling Tessie. Hinila ako papunta sa pangunahing pasukan ng restaurant at inutusan akong tumayo doon para salubungin ang mga bisita. Sinabi niya na marami siyang inimbitahang mga dati kong kaibigan, pati na rin ang mga kasamahan ko sa trabaho para mas masaya. Ibinigay niya sa akin ang tungkulin na ngumiti ng masaya at gabayan ang aking mga bisita sa Mesa 3 at Mesa 4. Lalo na, binigyang diin niya na dapat kong aktibong kunin ang mga sobre ng pera mula sa aking mga kaibigan, pagkatapos ay pagsama-samahin at ibigay kay Susan. Para sa huli, ay siya mismo ang mag-abot sa pamilya ng kaibigan. Napatayo ako roon, nasusuka sa kawalang hiyaan ng aking biyenan. Kaya pala isinama nila ako sa dulang ito. Hindi lang para pilitin akong tanggapin ng bata, gusto rin nilang gamitin ang aking mga koneksyon, ang aking pangalan, para mag-imbita ng mga bisita, upang makalikom ng pera. Ginawa nila akong isang perpektong panakipbutas, tinatakpan ang karumihan ng pagkakaroon ng anak sa labas, habang ginagawa akong kasangkapan para mabawi ang puhunan sa magarbong piging na kanilang inihanda. Kinuwenta nila ang bawat piso mula sa aking mga kaibigan. Pinilit akong pasanin ang utang na loob sa aking mga kasamahan, para lamang sa pagpapakitang gilas para sa kanilang apo. Habang nakatayo ako at sumasalubong sa aking mga kaibigan na may pilit na ngiti, isang pamilyar na kamay ang biglang humila sa akin papunta sa pasilyo ng mga empleyado. Iyon si Gina, ang aking matalik na kaibigan mula kolehiyo. Si Gina ay kasalukuyang manager sa mismong seafood restaurant na ito. Tumingin si Gina sa paligid, mukhang tensyonado. Pinaupo niya ako. Ibinaba ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. Inihayag ni Gina sa akin ang buong katotohanan. Tungkol sa bill ng piging, sinabi niya na pinili ng pamilya Cruz ang pinakamahal na menu ng restaurant, kasama ang lobster na may bawang, at mantikilya, king crab, at mga imported na alak. Ang kabuang gastos para sa 10 mesa ay umabot sa halos 1,20,000. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay nang makipag-usap ang aking asawa sa cashier kaninang hapon. Sinabihan niya ang staff
na hindi pa nagbabayad ng down payment ang pamilya. At kapag tapos na ang piging, dalhin ang buong bill sa kanyang asawa para iswipe ang card. Nanlamig ang aking buong katawan. Malinaw na ang lahat. Isang perpektong bitag sa pananalapi. Ang inihanda para sa akin. Piniga nila ang aking halaga hanggang sa huling patak. Pinilit akong tanggapin ang anak sa labas ng aking asawa. Ginamit ang aking mga kaibigan para mangolekta ng pera. At sa huli, pinilit akong gamitin ang aking ipon sa loob ng maraming taon para bayaran ang isang piging na nagpaparangal sa kataksilan. Hindi nila ako itinuring na tao, hindi manugang o asawa, kundi isang makina ng pera at isang masunuring puppet. Hinawakan ni Gina nang mahigpit ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit para sa kanyang kaibigan. Pinayuhan niya akong, wag na wag maging mahina ang puso, wag na wag ibigay ang aking bank card kaninuman. Nangako rin si Gina na paalalahanan ang mga staff na dalhin ang bill sa tamang oras para magbigay ng pressure sa pamilya ng aking asawa. Huminga ako ng malalim, tumango, at nagpasalamat kay Gina. Ang hawak ng aking matalik na kaibigan ay nagbigay sa akin ng lakas. Inayos ko ang aking bestida, itinaas ang aking ulo, at lumabas mula sa madilim na pasilyo, bumalik sa maliwanag na reception hall. Gagampanan ko ng buo ang papel ng isang magalang na bisita hanggang sa magsara ang kortina ng dula. Hihintayin ko ang huling sandali. Ang sandali kung kailan ko babaligtarin ang chessboard na kanilang pinaghirapang iset up. Sa puntong ito, ipapakita ko sa kanila ang halaga ng paghamak sa dignidad ng isang babae. Matatag akong naglakad sa makintab na sahig ng seafood restaurant. Ang distansya mula sa kinatatayuan ko hanggang sa labasan ay ilang metro lamang. Ngunit pakiramdam ko ay tumatawid ako sa hangganan ng dalawang magkaibang buhay. Sa likuran ko ay ang pagguho ng isang peking pamilya. At sa harap ko ay ang kalayaan na aking inaasam. Pagkatapos ng ilang hakbang, narinig ko ang tunog ng mga silyang gumagalaw at mabilis na mga yabag na humahabol. Marahas na hinawakan ni Ben ang aking braso. Hinila ako pabalik. Ang lakas ng hila ay nagpatanggal sa aking bag mula sa aking balikat. Ang mukha ni Ben ngayon ay kulubot, namumula sa galit na may halong matinding takot. Pabulong siyang nagsalita. Sinusubukang ibaba ang kanyang boses para hindi mapansin ng mga ibang bisita. Anong kabaliwan ang ginagawa mo? Sisirain mo ba ang dangal ng pamilyang ito? Malamig kong tinabig ang kamay ni Ben. Ang aking mga mata ay kasintalim ng punyal na nakatitig sa pawisang mukha ng lalaking dati kong tinatawag na asawa. Kinuha ko mula sa aking bag ang pulang sobre na ipinahanda sa akin ng biyenan ko ilang araw na ang nakalipas. Malakas kong inihagis ang sobre sa salamin na mesa. Nalumikha na tuyong tunog. Malinaw kong sinabi ang bawat salita na dumating ako ngayon bilang isang bisitang inimbitahan sa binyag ng anak ng iba. Ang 6,000 na regalo ay iniwan ko na, tulad ng hiling ng iyong ina, tungkol naman sa 120,000 na resibo. Kung sino ang nakinabang sa marangyang piging na ito, siya ang maglabas ng sariling pera para magbayad. Wala akong obligasyong bayaran ang iyong kataksilan. Pagkatapos sabihin iyon, tiyak akong tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Ben na nakatayo na parang bato. Sa malayo, nagsimulang mag-ingay si Aling Tessie. Ang kanyang mga mura ay umaalingaw-ngaw sa likuran ko, ngunit hindi nito mapigilan ang aking mga hakbang. Si Gina, ang manager, ay nakatayo sa cashier. Tumango bilang pampalakas loob. Ngumiti ako sa aking kaibigan at lumabas sa automatikong salamin na pinto. Sumama sa siksikang mga tao sa kalsada ng Quezon City na traffic dahil sa rush hour. Pagbalik sa pamilyar na bahay sa Pasig, malinis at maayos pa rin ang lahat, tulad ng pag-alis ko. Ngunit ngayon, ang lugar na ito ay naging malamig at estranghero sa akin. Hindi ko binuksan ang ilaw sa sala. Isang maliit na dilaw na ilaw lamang sa aking mesa ang sinindihan ko. At nagtimpla ng isang tasang mainit na chamomile tea. Tahimik akong umupo sa upuan. Nakikinig sa tunog ng orasan sa tahimik na gabi. Ang aking isip ay ganap na gising. Walang ni isang patak ng luha ang bumagsak. Kapag ang sakit ay lumampas na sa limitasyon,
ang isang tao ay nagiging nakakatakot na kalmado. Halos 11:00 ng gabi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ben na may itsurang hindi ko pa nakita. Ang kanyang eleganteng suit kanina ay nawala na. Maluwag ang kanyang kurbata. Gusot ang damit. At amoy sigarilyo. At maasim na alak. Nang makita niya akong nakaupo sa dilim, nagulat si Ben. Umatras siya ng isang hakbang at mabilis na nagbago ng kilos. Hinaplos ang kanyang mukha na may hitsurang labis na nagdurusa. Lumakad si Ben. Napaupo sa sofa sa tapat ko. Hinawakan ang kanyang ulo at sinimulan ang kanyang litanya ng pagdaing. Sa isang malungkot at nangingilid ang luhang tono, ipinaliwanag niya na lahat ng nangyari ngayon ay hindi sinasadya. Sumumpa siya sa langit at lupa na sa puso niya. Isa lang ang asawa niya. At iyon ay ako. Ang pagkakaroon ng anak kay Rina, ang dating kasamahan, ay isang aksidente lamang. Sa isang gabi ng company party, sobra siyang nalasing at hindi na kontrol ang sarili. Sinabi niya na ginamit ni Rina ang bata para takutin siya. Pilitin ng kanyang ina na mag-organisa ng isang piging para ipakilala sa mga kamag-anak. Ngunit hindi niya talaga ginusto na malaman ko ito. Nagmakaawa siya sa akin na buksan ang aking puso, kaawaan ng kamangmangan ng isang lalaking nagkamali, at bigyan siya ng pagkakataong bumawi. Nakaupo pa rin ako. Humigop ng lumamig na tsaa, habang pinapanood si Ben na tapusin ang kanyang dula ng pagsisisi. Nang matapos siya sa kanyang mga murang kasinungalingan, dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng aking mesa at kinuha ang isang maliit na papel na maingat na nakabalot sa isang transparent na plastic. Lumapit ako kay Ben at inihagis ang papel sa salamin na mesa. Sa ilalim ng malabong dilaw na ilaw, kumislap ang mga gintong letra, pagbati sa binyag ng tagapagmana ng mga krus, kasama ang petsa ng kapanganakan ng bata. Tumingin ako ng diretsyo sa unti-unting nagbabagong kulay na mukha ni Ben at mariing sinabi ang bawat salita. Tinanong ko siya kung ang kanyang aksidente sa kalasingan ay isang napaka-espiritual na pangyayari. Ang bata ay halos 1 linggo pa lang na isilang. Ngunit ang sticker na ito para sa mga souvenir ay ipinagawa na ng pamilya mo 2 buwan na ang nakalipas at itinago sa ilalim ng sofa ng nanay mo. Tinanong ko pa siya, isang gabing lasing at walang kontrol sa sarili ay makakalikha ng isang buong plano mula sa pag-order ng handa, pag-imprenta ng mga sticker, hanggang sa paggawa ng listahan ng mga bisita para kumita mula sa mga regalo ng mga kaibigan ng asawa? Ang mukha ni Ben ay namutla na parang sinampal ng malakas. Nanginginig ang kanyang mga labi na may gustong sabihin. Ngunit may bumara sa kanyang lalamunan at walang salitang lumabas. Ang matibay na ebidensya sa harap niya ay sumira sa lahat ng kanyang mga kaawa-awang dahilan. Ang kanyang clumsy na kasinungalingan ay brutal na inilantad. Kaya napayuko si Ben, hindi magawang tumingin sa akin. Mapait akong ngumiti. Kinuha ang sticker at tumalikod. Dumiretso sa silid tulugan at nilak ang pinto. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing para paghandaan ang mga dapat gawin bukas. Kinaumagahan, umambon sa Maynila. Ang malamig na hangin ay napakasarap sa pakiramdam. Sa halip na magmukmok, gumising ako ng 6:00 ng umaga. Nag-ayos ng sarili, tinalian ang buhok, at naglagay ng sariwang kulay kahel na lipstick. Dala ang aking pamilyar na bayong. Naglakad ako papunta sa palengke malapit sa amin. Ang masiglang kapaligiran, ang ingay ng mga tawaran ng mga ginang, ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Pumunta ako sa paborito kong bilihan ng karne. Maingat na pinili ang pinakamagandang native na manok at bumili ng sariwang luya, berdeng papaya, at dahon ng malunggay. Pagbalik sa kusina, maingat kong ginisa ang manok sa luya at sibuyas bago pinakuluan ng marahan upang lumabas ang natural na linamnam ng sabaw. Pagkalipas ng kalahating oras, ang mabangong amoy ng mainit na tinolang manok ay kumalat sa buong kusina. Kinuha ko ang manok at inilagay sa isang ceramic na mangkok na nagpapanatili ng init. Nagbihis ako ng disenteng damit at sumakay ng motorsiklo papunta sa bahay ng aking biyanan sa Makati. Nang dalhin ko ang mangkok ng manok na umuusok pa, si Aling Tessie ay nakaupo sa sala, nagsusuklay.
Nang makita ako, bahagya siyang nagulat at nabagabag. Marahil ay inakala niyang pagkatapos ng kaguluhan kagabi, ako ay magwawala, iiyak, at uuwi sa amin, o mag-e-eskandalo para sa annulment. Hindi niya inasahan na darating ako nang may dalang pagkain para sa kanya, na parang walang nangyari. Dahan-dahan kong inilagay ang mangkok sa mesa, nagsandok ng kaunti, at magalang na inalok si Aling Tessie, natikman habang mainit pa. Sinabi kong pabago-bago ang panahon, at madalas sumakit ang mga buto ng matatanda, kaya nag-abala akong lutuin ito. Maingat na tinanggap ni Aling Tessie ang mangkok. Ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatitig sa akin. Pagkatapos ng 2 subo, nagsimula siyang magsalita. Sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad bilang biyenan. Inilapag niya ang mangkok, bumuntong hininga, at sinimulan ang kanyang inihandang talumpati. Sa isang malumanay na tono, ng isang nakatatanda, pinayuhan niya akong bilang babae. Dapat akong magsakripisyo at magtiis para sa kapakanan ng pamilya. Ginamit niya ang katotohanang 5 taon na akong kasal, ngunit hindi pa rin nagkakaanak bilang makatuwirang dahilan para sa lahat ng kasalanan ng kanyang anak. Nangatwiran siya na ang mga lalaki sa pamilya Cruz ay hindi maaaring mawalan ng lahi. Ginawa lang daw ni Ben ang bagay na iyon dahil sa pagnanais na magkaroon ng tagapagmana. Tiniyak niya na si Rina ay isang surrogate lamang. Sa hinaharap, bibigyan nila ito ng pera para mag-asawa ng iba. Ang bata, na may dugong Cruz, ay iiwan sa akin para alagaan. Sinabi niya na tanggapin ko ang bata, alagaan ito mula pagkabata, at sa paglaki nito, ituturing ako nitong tunay na ina. Magiging payapa at masaya muli ang pamilya. Nakikinig ako ng mabuti sa bawat salita ng aking biyenan. May ngiti sa labi, hindi nagpapakita ng anumang pagtutol o galit. Nang matapos siya, nagsalin ako ng isang tasang mainit na berdeng tsaa. Inalok siya, at saka ako nagsalita. Sinabi ko kay Aling Tessie na lahat ng kanyang payo ay itatanim ko sa aking puso. Ang pagkakaroon ng tagapagmana ay tunay na mahalaga sa pamilya, ngunit ang mas mahalagang bagay ngayon ay hindi kung sino ang mag-aalaga sa bata, kundi kung paano ko haharapin ang aking mga kaibigan at kasamahan. Dahan-dahan kong ikinuwento na pagkagising ko. Ang dami kong natanggap na mensahe mula sa mga kasamahan ko. Nagtatanong sila kung naging maayos ba ang piging kahapon. At lalo na, gusto nilang malaman kung natanggap ba ng pamilya ng kaibigan mo ang lahat ng perang regalo na ipinadaan nila sa akin. Nahihirapan akong sumagot. Nang makita niyang hindi ako nagrereklamo tungkol sa pagtataksil o annulment, at mas nag-aalala sa aking mga social connections, tila gumaan ang pakiramdam ni Aling Tessie. Nakahinga siya ng maluwag. Iniisip na nakuha na niya ang kahinaan ko. Ginamit ko ang pagkakataong iyon para itanong ang mapagpasyang tanong. Tinanong ko siya. Kahapon po sa restaurant, ibinigay ko ang lahat ng sobre ng mga bisita ko kay Susan. Ngayon, ang listahan ng mga regalo at ang pera. Kayo po ba ang may hawak? O si Susan? Para alam ko po kung paano ko itatala ulit. Para sa susunod na may okasyon sila, alam ko kung paano ibabalik ang utang na loob. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na sumagot si Aling Tessie. Sinabi niya na magulo sa restaurant kahapon, kaya sumakit ang ulo niya at umuwi na siya agad. Lahat ng perang nalikom at ang listahan ng mga sobre ay ibinigay niya lahat kay Susan, ang kapatid ni Ben, para bilangin at itago sa bahay nito. Tumango ako, nagkunwaring naiintindihan, at nagpaalam na para hugasan ang mga plato. Ang layunin ko ngayong umaga ay madaling nakamit. Ang pagkumpirma kung sino ang may hawak ng death note na iyon ay isang mahalagang hakbang para sa susunod kong plano upang ilantad ang mga sakim at mapagkunwaring taong ito. Paglabas ko sa gate ng bahay ni Aling Tessie, maaliwalas na ang langit. Pagkaalis sa bahay ni Aling Tessie, dumiretso ako sa isang pamilyar na coffee shop sa tabi ng Manila Bay. Sa halip na umuwi, pumili ako ng isang tahimik na sulok. Umorder ng isang barakong kape na walang asukal para manatiling gising ang aking isip. Binuksan ko ang aking telepono, nag-log in sa aking social media app, at hinanap ang account ni Susan.
ang kapatid ng aking asawa, na kilala sa pagiging kuripot at sakim. Nag-compose ako ng isang napakagalang na mensahe para sa kanya. Ipinahayag ko ang aking hiya dahil sa nangyari kagabi sa restaurant na nagdulot ng kahihiyan sa pamilya. Pagkatapos ay maingat kong ipinaliwanag na may ilang kasamahan mula sa accounting at HR department na nagtatanong tungkol sa kanilang regalo. Nagdahilan akong baka makalimutan ko at hindi ko malaman kung paano ibabalik ang utang na loob, kaya't buong kababaang loob na hinihiling ko kay Susan, nakunan ng litrato ang mga pahina ng listahan ng mga regalo mula sa mga bisitang inimbitahan ko. Maingat ko pang binigyang diin na itago na lang ng pamilya ang pera para sa mga gastusin. Hinihiling ko lang ang listahan ng mga pangalan at halaga para ma-save ko sa aking telepono para sa kapayapaan ng isip. Pagkatapos ipadala ang mensahe, inilapag ko ang telepono at humigop ng mapait na kape. Kakaiba ang sikolohiya ng tao. Kapag may hawak kang pera na hindi sayo, may tendensiya kang maging alerto ngunit madaling mataranta kung tamaan sa iyong kahinaan. Si Susan ay isang may bahay, na ang mundo ay umiikot lamang sa bahay at pagbabudget. Ang pagkakaroon ng libu-libong piso mula sa mga kaibigan ng kanyang hipag ay tiyak na nagpapabagabag sa kanya. Ang aking mensahe na humihingi ng listahan sa isang mapagkumbabang paraan ay magpapawalang bahala sa kanya. Ngunit kasabay nito ay magti-trigger ng kanyang pagmamadali na patunayan ang kanyang pekeng pagiging transparent. Mga 15 minuto ang lumipas. Umilaw ang screen ng aking telepono. Ngunit ang notification ay hindi mula sa aming pribadong chat ni Susan, kundi sunod-sunod na sumabog mula sa group chat na pinangalanang Pamilya Cruz. Ang group chat na ito ay may halos 40 miyembro, kasama ang aking biyenan, kami ni Ben, si Susan, at ang kanyang asawa, hanggang sa mga tiyahin, tiyuhin, at mga pinsan mula sa iba't ibang probinsya. Binuksan ko ang group chat at isang mahabang serye ng mga larawan ang sunod-sunod na ipinadala ni Susan. Tiyak na dahil sa pagmamadali, sa halip na isend sa akin ng pribado, naklik niya ang share to group. Pinalaki ko ang bawat larawan. Ang mga sulat kamay ni Susan ay napakalinaw sa papel. Maingat siyang gumawa ng mga column. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang pamagat ng mga pahina. Malinaw niyang isinulat sa malalaking letra. Listahan GMGA regalo. Sa binyag G tagapagmana. Benito Cruz. Sa ilalim nito ay ang napakaraming pangalan na may katumbas na detalyadong halaga. Marami sa mga pangalan ay mga kaibigan ko, mga kasamahan ko. Halimbawa, accounting debt, Ana's office, 110,000, HR debt, 8,000, Gina restaurant manager. Reyes, partner ni Ana, at 3,000. Ang kabuuang halaga mula sa aking mga bisita ay umabot sa halos alabang 1,000. Lahat ay nakalista sa ilalim ng pondo ng tinatawag na tagapagmana ng Pamilya Cruz. Walang anumang salita na nagsasabing ibabalik ang perang ito sa pamilya ng isang kaibigan tulad ng ipinagkalandakan ni Aling Tessie. Ilang minuto lang ang kinailangan ng mga miyembro ng group chat para maproseso ang impormasyon. Agad na sumabog ang group chat na parang palengke. Sunod-sunod na lumabas ang mga mensahe. Ang unang at pinakamatinding reaksyon ay mula kay Tita Flor, isang malayong kamag-anak, ngunit kapitbahay ni Aling Tessie. Si Tita Flor ay prangka at matagal nang naiinis sa pagiging mapagpanggap ng aking biyenan. Nag-type siya ng isang mahabang mensahe. Direktang inilalantad ang kawalang hiyaan ng pamilya ng kanyang kapatid. Prangka niyang kinuwestiyon ang lahat kung kailan pa nagkaroon ng ganitong walang kahihiyang ugali ang Pamilya Cruz, na nakawin ang pinaghirapan ng mga kasamahan ng kanilang manugang para sa sariling kapakanan. Tinuligsa niya ang paggamit sa aking mga koneksyon para mangolekta ng pera bilang isang kasuklam-suklam na gawaing nagpaparumi sa pangalan ng kanilang mga ninuno. Ang matatalim na salita ni Tita Flor ay parang nagsindi ng apoy. Nagsimulang magkomento ang iba pang mga tiyuhin at tiyahin. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay direktang tinag ang pangalan ni Aling Tessie at Ben. Hinihiling na magpaliwanag sila.
Isang tiyuhin mula sa probinsya ang nagmura pa. Sinasabing kahiya-hiya na ang isang pamilyang edukado sa Maynila ay gumagawa ng ganitong panloloko. Nagpanik si Susan at sinubukang i-unsend ang mga larawan, ngunit huli na ang lahat. Ang mga larawan ay naisave na sa mga telepono ng 12-dosenang mga kamag-anak. Si Aling Tessie at Ben ay biglang nawala. Walang nangahas na mag-reply. Sumandal ako sa upuan. Tahimik na pinatay ang screen ng telepono. Isang pakiramdam ng tagumpay at kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang matibay na ebidensya ng kasakiman ng aking biyenan at hipag ay nailantad na, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanilang sariling katangahan at kasakiman. Ang maskara ng kabutihan ng Pamilya Cruz sa harap ng kanilang mga kamag-anak ay tuluyan ng natanggal. Ngumiti ako ng payapa. Tinawag ang waiter para bayaran ang kape at inihanda ang sarili para sa susunod na direktang paghaharap sa kabit ng aking asawa. Kinahapunan, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang nag-text, nagpakilalang si Rina at humihingi ng isang pag-uusap. Sinabi niyang may napakahalagang bagay tungkol sa kinabukasan ng bata na kailangan naming pag-usapan. Nag-isip ako sandali at nag-reply ng address ng isang coffee shop sa Katipunan Avenue. Hindi ako umiiwas. 4:00 ng hapon, pumasok ako sa coffee shop. Naghihintay na si Rina. Iba sa kanyang magarang damit sa restaurant. Ngayon ay nakasuot siya ng simpleng pambahay at kitang-kita ang pagod sa kanyang muka. Nang makita ako, mabilis siyang tumayo. Mukhang kinakabahan. Umupo ako. Umorder ng orange juice at kalmadong tiningnan siya. Nagsimulang umiyak si Rina. Sa isang mahinang boses ng biktima, ikinuwento niyang siya ay isang babaeng nalinlang ng matatamis na salita ni Ben. Hindi raw niya gustong sirain ang aming pamilya. Ngunit dahil nabuo na ang bata, hindi niya ito kayang itapon. Ngayong isinilang na ang bata, kailangan ito ng isang malinaw na pagkakakilanlan. Nagmakaawa siya na tanggapin ko ang bata bilang legal na ampon para magkaroon ito ng birth certificate na may apelidong Cruz. Tiningnan ko ang kanyang mga luha. Walang bahid ng awa. Tinanong ko siya ng diretso. Ang pilitin ng isang legal na asawa na ampunin ng anak ng kabit. Saan galing ang moralidad na iyan? Ikaw ang nagpasyang magkaanak kay Ben, kaya kayo ni Ben ang dapat umayos ng mga legal na dokumento ng bata. Bakit ako ang isinasali niyo sa karumihan na ito? Pagkasabi ko niyon, bumukas ang pinto ng coffee shop. Malinaw na lihim siyang tinawagan ni Rina para magbigay ng pressure sa akin. Umupo si Aling Tessie sa tabi ni Rina. Hinaplos ang balikat nito. Malakas niya akong sinigawan sa gitna ng maraming tao. Sinabi niyang makitid ang aking pag-iisip. Diretsahan niyang sinabi na ang batang ito ay tagapagmana ng mga Cruz. At kahit pumayag ako o hindi, dadalhin niya ito pa uwi. Minura pa niya ako na kung hindi ako marunong manganak, dapat akong magparaya. Hindi ako nagalit. Dahan-dahan kong hinalo ang aking orange juice. Ngumiti at tiningnan silang dalawa. Alam ko na ang kahinaan ng alyansang ito ay pera. Itinanong ko kay Rina kung ano ang ipinangako sa kanya ng Pamilya Cruz. Hindi ba't ipinangako ng biyenan ko na lahat ng pera mula sa mga bisita ay ilalagay sa isang savings account para sa bata? Nagulat si Rina at tumango. Ngumiti ako. Kinuha ang aking telepono at ipinakita ang larawan ng listahan ng mga regalo. Ipinakita ko sa kanya na ang halos ₱120,000 na regalo kahapon ay maingat na inilista sa pondo ng Pamilya Cruz. Walang anumang salita tungkol sa paggawa ng savings account para sa kanila. Agad na nagbago ang mukha ni Rina. Tumingin siya kay Aling Tessie nang may pagdududa. Nataranta si Aling Tessie. Sinubukang agawin ang telepono, ngunit mabilis ko itong nakuha. Nagdagdag pa ako ng isang suntok. Itinanong ko kay Rina kung bukod sa savings account, ipinangako rin ba ni Ben na patitirahin sila sa isang mamahaling kondo sa BGC. Kumagat si Rina sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay puno na ng pagkalito. Dahan-dahan kong inihayag ang isang malupit na katotohanan. Ang kondo sa BGC ay tunay na pag-aari ni Ben. Ngunit hindi niya planong patirahin sila roon.
Lihim niyang pinirmahan ang isang pangmatagalang kontrata sa pag-upa sa iba noong nakaraang buwan para makakuha ng malaking halaga. Lahat ng pangako ay isang malaking kasinungalingan lamang. Nang marinig ito, tuluyang gumuho si Rina. Napaiyak siya, hindi na peke, kundi dahil sa galit ng isang taong na lamang niloko siya ng husto. Si Aling Tessie ay namutla, hindi makapagsalita. Ang pansamantalang alyansa sa pagitan ng biyenan at kabit ay nagsimulang magkalamat dahil sa mga kasinungalingan tungkol sa pera. Tumayo ako, nag-iwan ng bayad para sa aking inumin, at iniwan ang dalawang babae na nagsisimula ng magtalo. 7:00 ng gabi, habang nagbabasa ako, bumukas ang pinto, pumasok si Ben. Iba sa kanyang itsura kagabi, ngayon ay malinis na siya. May dala siyang isang bungkos ng pulang rosas. Ngunit para sa akin, ito ay mukhang mura at katawa-tawa. Isang bouquet na binili sa tabi ng daan, na ang halaga ay hindi lalagpas sa ₱200. Umupo siya at sinimulan ang isang rehearsed na speech. Pinayuhan niya akong ang nangyari ay hindi na mababawi. Inamin niyang may kasalanan siya, ngunit iginiit na sa mata ng lahat, ako pa rin ang kanyang legal na asawa. Nag-alok siya ng isang solusyon na sa tingin niya ay makatwiran. Gusto niyang magpikit mata na lang ako. Ako pa rin ang gaganap na mabuting asawa para mapanatili ang kapayapaan. Bilang kapalit, siya ang bahala sa sustento ni Rina at ng bata at titiyakin na hindi sila manggugulo. Sa tingin niya ay ito ang pinakamagandang solusyon. Nakinig ako sa mga makasariling kalkulasyon niya at nasuka. Itinuturing niyang negosyo ang kasal, kung saan maaari siyang magtaksil, magkaanak sa labas, at sa pamamagitan lamang ng isang walang lamang titulo at isang murang bulaklak ay mabubura na ang lahat. Gusto niya ng magandang asawa sa bahay at isang masunuring kabit sa labas. Isinara ko ang libro, itinabi ang ₱200 na bulaklak. Tumayo ako, kumuha ng isang notebook at ballpen. Bumalik ako, tumingin ng diretso sa mata ni Ben, nang may seryosong mukha. Sinabi ko sa kanya na ang kasal na ito ay hindi isang laro. Kung gusto niyang ayusin ang problema, dapat siyang sumunod sa aking mga kondisyon. Isinulat ko at binasa ng malakas ang bawat item. Una, ang piging sa seafood restaurant ay kagustuhan ng kanyang pamilya. Kaya ang ₱120,000 na resibo ay dapat nilang bayaran. Hindi ako maglalabas ng kahit isang sentimo. Pangalawa, lahat ng perang regalo mula sa aking mga kaibigan at kasamahan ay dapat ibalik sa akin ng eksakto. Walang karapatan ang pamilya niya na gamitin ang pangalan ko para sa sariling kapakanan. Pangatlo, kung sino ang nanganak, siya ang mag-aalaga at mag-aayos ng birth certificate. Huwag nilang gamitin ang tagapagmana para pilitin akong mag-alaga ng anak ng kabit. At pang-apat, at pinakamahalaga, mula ngayon, bawal na sa sinuman, sa pamilya Cruz, napilitin akong maging ina ng batang iyon. Kung hindi nila matutupad ang 4 na kondisyong ito, isa lang ang daan, annulment. Natigilan si Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot. Sinubukan niyang tumutol, ngunit walang salitang lumabas. Ang aking matatalim na kondisyon ay sumira sa kanyang ilusyon na kontrolado niya ako. Isinara ko ang notebook at pumasok sa silid tulugan. Iniwan siyang mag-isa sa kanyang huli at murang pagsisisi. Kinaumagahan, nag-leave ako sa trabaho. Ang bigat ng hangin sa bahay sa Pasig ay nakakasakal. Kumuha ako ng ilang damit, inilagay sa isang maliit na bag, at sumakay ng taxi papunta sa lumang apartment complex sa Mandaluyong, kung saan naghihintay ang aking mapagmahal na ina. Araw-araw, ang lumang gusali, ang tunog ng lumang musika, at ang pamilyar na amoy ng uling ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Nang bumukas ang pintong kahoy, ang imahe ng aking ina, si Nanay Celia, na nag-aayos ng mga gulay, ay napakatotoo at mainit. Nang makita niya akong may dalang bag, bahagya siyang nag-alala, ngunit mabilis niya itong itinago. Hindi siya nagtanong. Ngumiti lang at sinabing ilagay ko ang aking gamit at tulungan siyang gumawa ng lumpia. Ang paborito kong pagkain. Naglatag kami ng banig sa maliit na kusina. Inihanda na ni Nanay
ang lahat ng sangkap. Ang kanyang mga kamay, na may mga marka na ng edad, ay mabilis na nagbabalot. Ang tunog ng prinitong lumpia sa kawali. Ang amoy ng bawang at paminta ay lumikha ng isang amoy ng ganap na kapayapaan. Habang nagpiprito, dahan-dahang nagsalita si Nanay Celia. Sinabi niyang kilala niya ako. Sa isang tingin lang sa aking mga mata, alam niyang may bagyo sa aking buhay may asawa. Hindi niya ako pinilit na magkwento. Pinayuhan lang niya ako. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, "Anak, ang pagpapakumbaba para mapanatili ang kapayapaan ay mabuti. Pero dapat sa tamang tao, sa tamang lugar, huwag mong pag-aksayahan ng panahon na mag-igib ng tubig. Para sa iba para lang sila ang maghugas ng kamay. Sa katagalan, hindi lang sila hindi magpapasalamat, kundi sisisihin ka pa nila. Kung bakit tumalsik ang tubig, ang isang babae ay maaaring magpatawad sa kawalang interes. Ngunit hinding-hindi dapat yumuko sa kataksilan at panlilin lang. Kung ang tahanang iyon ay malamig na, maging matapang kang lumabas at bumalik dito sa akin. Magkakasama tayo sa hirap at ginhawa. Huwag na huwag mong hayaang mabuhay ka sa sama ng loob." Ang mga salita ni Nanay ay parang tumusok sa lobo ng mga emosyon na matagal ko nang kinikimkim. Itinigil ko ang pagbabalot, yumuko, at humagulgol. Ang mga luha ay hindi para sa isang masamang lalaki, kundi para sa isang anak na babaeng tinapakan ang dangal at ngayon ay nakahanap ng kanlungan sa bisig ng kanyang ina. Niyakap ako ni Nanay. Ang kanyang magaspang na kamay ay humahaplos sa aking buhok. Ang init mula sa kanyang dibdib ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang tanghalian namin ay simpleng mainit na lumpia at sabaw. Ngunit ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa loob ng 5 taon. Naisip ko na tapos na ang mga araw ng pagtitiis sa dilim. Mula bukas, tatayo ako sa sarili kong mga paa. Lilinisin ang basura ng nakaraan. At bubuo ng isang bagong buhay na mas maliwanag at malaya. Ang pagkain ni Nanay ay naghilom sa mga sugat sa aking kaluluwa at nagbigay sa akin ng tapang para harapin ang mga huling laban. Pagkatapos ng masayang tanghalian at mga payo ng aking ina, gumaan ang aking pakiramdam. Bumalik ako sa bahay sa Pasig para maghanda. Alam kong ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Kailangan kong manatiling matatag. Noong gabing iyon, habang nag-aayos ako ng mga papeles, biglang umilaw ang aking tablet. Isang mensahe mula kay Gina. Ipinadala niya sa akin ang isang link sa isang post sa social media. Nag-click ako sa link. Ito ay ang opisyal na fanpage ng kumpanya ni Ben. Ang pinakabagong post ay isang mahabang artikulo na nagpaparangal sa mga natatanging empleyado. Bumungad sa akin ang isang pamilyar na larawan. Ang larawan namin ni Ben sa aming ika-4 na anibersaryo sa Boracay. Sa larawan, nakangiti si Ben, yakap-yakap ako, na lumilikha ng isang imahe ng isang perpektong pamilya. Sa ilalim ng larawan, ginamit ng kumpanya ang mga pinakamatatamis na salita para purihin si Ben. Ang pamagat, Manager Ben Cruz, isang huwaran sa pamilya, perpektong balanse sa trabaho at tahanan. Pinupuri siya bilang isang mahusay na leader na laging inaalagaan ang kanyang asawa. Sinipi pa nila ang kanyang mga sinabi na ang pundasyon ng isang matatag na karera ay isang masayang pamilya. Nakatanggap ang post ng daan-daang likes at komento. Habang binabasa ko ang bawat salita, nasusuka ako. Ang pagkukunwari ni Ben ay umabot na sa sukdulan. Ginamit niya ang aking imahe, ang aming nabubulok na kasal, para sa kanyang karera. Nagtayo siya ng isang peking mural na balat kayo para makuha ang pabor ng kanyang mga boss. Habang sa katotohanan, siya ay isang taksil na may anak sa labas. Napagtanto ko na ang pinakamalaking kahinaan ni Ben ay hindi ang mawala ako, kundi ang mawala ang kanyang posisyon at dangal sa trabaho. Ang isang iskandalo ay sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahil dito, hindi na ako nag-atubili. Maingat kong kinuna ng screenshot ang buong post mula sa larawan, sa artikulo, hanggang sa bawat komento. Inimbak ko ang lahat sa isang folder na may password.
Ang mga larawang ito ay hindi para sa blackmail, kundi ang aking magiging pinakamatibay na kalasag sa darating na annulment. Ito ang magiging pinakamatibay na ebidensya laban sa kanya. Ngumiti ako. Lahat ay unti-unting naaayos. Malapit nang matapos ang dula ng pamilya Cruz. 2 araw ang lumipas. Si Ben ay umuuwi ng gabi na para iwasan ako. Marahil ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga problema. Hindi ko na siya pinansin. Noong Biyernes ng gabi, habang nanonood ako ng TV, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Tita Flor. Ipinadala niya sa akin ang isang 2-minutong video. Sinabi niyang aksidente niyang nakuha ang video noong nakaraang linggo sa barangay hall. Plano lang niyang kunan ang kanyang mga kaibigang nag-eehersisyo. Ngunit hindi niya inaasahang makukunan niya si Aling Tessie na nakikipagtsismisan. Pinindot ko ang play. Sa video, nakaupo si Aling Tessie. Mayabang na ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan ang kanyang tagumpay. Malinaw na narinig ang kanyang boses. Sinabi niyang ang pagkakaroon ng anak sa labas ni Ben ay isang biyaya para sa pamilya Cruz. Sinabi niyang hindi mahalaga kung sino ang nanganak, basta't ang bata ay may dugong Cruz. Nang tanungin kung paano ako papayag, tumawa siya at sinabing ako ay isang mahina at sunod-sunurang manugang. Lalo na't baog daw ako. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Mag-organisa ng isang malaking piging. Ipitin ako sa sitwasyon at gamitin ang pressure ng mga kamag-anak para pilitin akong tanggapin ang bata. Nagtapos ang video sa malakas na tawa ni Aling Tessie. Nanlamig ako sa kalupitan at panlilinlang ng babaeng tinawag kong ina sa loob ng 5 taon. Ang lahat ay malinaw na. Ang kasinungalingan ni Ben ay gumuho. Ang pagkakaroon ng anak sa labas ay hindi isang aksidente, kundi isang maingat na binalak na sabuatan na suportado ng kanyang sariling ina. Ginamit nila ako bilang isang kasangkapan. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang galit. Maingat kong na-download ang video. Ito ang huling piraso at ang pinakamalakas na suntok para tapusin ang bulok na dulang ito. Sa video na ito, handa na akong harapin ang huling laban sa ancestral house ng pamilya Cruz bukas. Sa kabila ng pagtutol ni Tita Flor at ng mga bulungan ng mga kamag-anak, itinuloy pa rin ni Aling Tessie ang kanyang plano. Nag-anunsyo siya ng isang malaking salusalo at family meeting sa lumang bahay ng pamilya Cruz sa Linggo para opisyal na ipakilala ang kanyang apo. Ipinapakita nito na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang nakatatanda para pilitin ako. Noong Linggo, hindi ako umiwas. Nagsuot ako ng isang eleganteng berdeng sutlang bestida, nag-ayos ng maganda, at may dalang bag na puno ng aking mga sandata. Dumiretso ako sa lumang bahay sa Makati. Pagpasok ko, ang malawak na bakuran ay puno na ng mga kamag-anak. Biglang tumahimik ang lahat nang makita ako. Sa loob ng sala, nakaupo si Aling Tessie sa pangunahing sofa, karga ang sanggol. Sa tabi niya ay si Susan. At si Ben, na abala sa pag-aayos ng mga inumin para sa mga nakatatanda. Nang makita nila akong confident, natigilan si Aling Tessie. Nabitawan ni Ben ang hawak niyang baso. Lumapit ako sa gitna ng sala. Maingat na humarap sa mga nakatatanda at magalang na humingi ng pahintulot na magsalita dahil may mga bagay na kailangang linawin. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang unang papel. Ang malandaan na 20,000 na resibo mula sa seafood restaurant. Inilapag ko ito sa harap ni Ben at Aling Tessie. Malinaw kong sinabi sa harap ng lahat na ang piging na iyon ay plinano ng pamilya nila. Dumalo ako bilang bisita at nagbigay ng regalo. Sa makatuwid, ang utang na ito ay responsibilidad ni Ben at ng kanyang ina. Hinihiling kong bayaran nila ito at itigil na ang ilusyon na ako ang magbabayad. Hindi makasagot si Ben. Nagalit si Aling Tessie, ngunit bago pa siya makapagsalita, inilabas ko ang pangalawang alas. Isang salansan ng papel, ang detalyadong listahan ng mga perang regalo. Ibinigay ko ang kopya sa nakatatandang tiyuhin at kay Tita Flor. Ipinaliwanag ko na halos 80,000 doon ay mula sa aking mga bisita. Sinabi ng biyenan ko na ibabalik ito. Ngunit sa katotohanan, inilista ito
sa pondo ng pamilya. Hinihiling kong ibalik sa akin ni Susan at Aling Tessie ang AL 80,000 ngayon din. Dahil sa ebidensya, sumabog ang gulo. Nagpanik si Susan at itinanggi ang lahat. Itinuro niya si Aling Tessie. Sinasabing siya lang ang nagsulat. Ngunit si Aling Tessie ang kumuha ng lahat ng pera. Nagalit si Aling Tessie at tinawag na magnanakaw ang sariling anak. Ang dalawang mag-ina na dati magkasabwat ay nag-away sa harap ng lahat dahil sa pera. Umiling na lang ang mga nakatatanda. Ang maskara ng pamilya Cruz ay tuluyan ng nalaglag. Nakatayo ako. Nakangiti ng malamig, naghihintay ng tamang pagkakataon para sa huling mga suntok. Ang eksena sa ancestral house ay naging magulo at katawa-tawa. Ang sigawan ni Aling Tessie at Susan ay sumira sa solemne ng seremonya. Sa isang sulok, si Rina, karga ang sanggol, ay namumutla. Marahil ay ngayon lang napagtanto ang tunay na kulay ng pamilyang gusto niyang pasukin. Naghintay ako hanggang sa sumigaw ang pinakamatandang tiyuhin para tumahimik ang lahat. Huminga ako ng malalim, kinuha ang pangalawang sandata para kay Rina. Isang folder ng mga dokumento. Lumapit ako kay Rina. Sinabi ko, noong nakaraan, binalaan na kita tungkol sa mga kasinungalingan ng pamilyang ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Inilabas ko ang unang papel. Isang notarized na kontrata sa pag-upa. Malinaw kong sinabi sa lahat na ang kondo sa BGC na ipinangako ni Ben kay Rina ay matagal nang pinaupahan sa iba sa loob ng 3 taon. Ang kontrata ay pinirmahan 1 buwan na ang nakalipas, habang buntis si Rina at natanggap na ni Ben ang malaking down payment. Nanginginig na hinawakan ni Rina ang papel, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi pa ako tapos. Kinuha ko ang aking telepono at ikinonekta sa isang maliit na Bluetooth speaker. Pinatugtog ko ang video na ipinadala ni Tita Flor. Ang boses ni Aling Tessie ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ipinagmamalaki ang kanyang masamang plano na gamitin at pagkatapos ay itapon si Rina para pilitin akong mag-alaga ng bata. Natahimik ang lahat. Ang mga nakatatanda ay nagalit. Ang tiyuhin ay nanginginig sa galit. Tinawag na ahas si Aling Tessie. Napaupo si Aling Tessie. Natakpan ang mukha. Lumuhod si Ben. Umiiyak at humihingi ng tawad. Isang matinis na sigaw mula kay Rina ang bumasag sa katahimikan. Inihagis niya ang kontrata sa mukha ni Ben. Humahagulgol. Napagtanto niyang wala siyang makukuha, walang kondo, walang savings, walang titulo. Ginamit lang siya bilang isang baby factory. Sa galit, isinumpa niya ang kalupitan ni Aling Tessie at ang kaduwagan ni Ben. Sinabi niyang hinding-hindi makukuha ng pamilya Cruz ang bata. Mas gugustuhin pa niyang mamalimos kaysa palakihin ang kanyang anak sa isang pamilya ng mga manloloko. Pagkasabi nito, tumakbo si Rina palabas. Yakap ang umiiyak na sanggol. Naging ganap na magulo ang pamilya Cruz. Sumigaw si Aling Tessie. Sinubukang habulin ngunit nadapa. Umiyak si Susan dahil sa takot na pagbayarin siya. Si Ben ay tulala. Ang kanilang maruming alyansa ay gumuho. Nag-iwan ng kahihiyan. Walang awa o saya sa aking puso, kundi kapayapaan. Nagpaalam ako sa mga nakatatanda. Ipinaliwanag ko na naging mabuting asawa at manugang ako, ngunit ang kanilang panloloko ay sobra na. Mula ngayon, tinatapos ko na ang lahat ng ugnayan sa kanila. Magfa-file ako ng annulment. Wala akong dadalhin na anumang pag-aari nila, at hinihiling kong wag na silang pumasok muli sa buhay ko. Tumalikod ako at naglakad palayo. Walang nangahas, napigilan ako. Isinara ko ang pinto ng ancestral house na naghihiwalay sa aming mga mundo. Sa loob ay ang pag-iyak at pag-aaway. Sa labas, ang maliwanag na kalangitan ng Maynila ay sumasalubong sa isang malayang kaluluwa. Bumalik ako sa bahay sa Pasig. Sa huling pagkakataon, kinuha ko lang ang aking mga personal na gamit. Ang mga mamahaling alahas na bigay ng biyenan ko ay iniwan ko. Ang silid ay naging malamig at estranghero. Ang murang bulaklak na bigay ni Ben ay nalanta na, tulad ng kanyang peke at murang pag-ibig. Inilagay ko ang lantang bulaklak, ang susi ng bahay,
at ang aking singsing sa bintana. Isinasauli ang lahat ng kasinungalingan. Hinila ko ang aking mga maleta palabas. Ikinandado ang pinto at iniwan ang susi. Ang nakaraan ay tapos na. Sumakay ako sa isang maliit na truck papunta sa isang simpleng apartment sa labas ng lungsod, kung saan magsisimula ako ng isang bagong buhay. Wala pang isang buwan, dumating ang karma sa Pamilya Cruz. Ang aamang 120,000 na utang sa restaurant, kasama ang alawang 10,000 na kailangang ibalik sa mga kaibigan ko, ay nagpahirap kay Ben. Ginamit niya lahat ng kanyang credit card para magbayad at nabaon sa utang. Ang kanyang karera ay bumagsak. Nalaman ng kanyang kumpanya ang iskandalo at dahil sa paglabag sa moralidad, tinanggal siya bilang manager at ginawang ordinaryong empleyado. Naging katatawanan siya sa opisina. Si Rina naman ay umuwi sa kanilang probinsya. Galit na galit ang kanyang mga magulang at ipinagbawal na sa sinumang may apelidong Cruz na lumapit sa bata. Si Aling Tessie ay nagkulong sa bahay. Nahihiya sa mga kapitbahay. Isang maulang hapon, habang naghihintay ako ng taxi, isang basang-basa na lalaki ang lumapit. Si Ben. Mukha siyang miserable. Nagmakaawa siyang bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Sabi niya, nawala na ang lahat sa kanya at ako na lang ang natitira. Tiningnan ko siya. Walang emosyon. Kalmado kong sinabi, tumayo ka sa sarili mong mga paa. Ang mga problemang ginawa mo ay dapat mong harapin. Ang pinakamalaking kapatawaran na maibibigay ko ay ang palayain tayong dalawa. Ang buhay ko ay nasa ibang kabanata na at wala nang lugar para sa pangalan mo. Sumakay ako sa taxi. Iniwan siyang nakatayo sa ulan. Bumalik ako sa aking maliit na apartment sa 15 palapag. Hindi ito maluwag ngunit puno ng liwanag at kapayapaan. Inayos ko ang aking mga gastusin para sa aking bagong tahanan. Mula sa sarili kong sahod. Masaya at malaya ako. Kinuha ko ang mga rosas na binili ko para sa sarili ko at inilagay sa isang florera. Ang bango nito ay nagbigay ng init sa malamig na gabi. Tumingin ako sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad at ang aking puso ay payapa. Ang pagdaan sa isang sirang kasal ay hindi ako nagpatumba. Natutunan kong ang pinakamagandang kapatawaran ay hindi ang pag-aayos ng mga basag na piraso, kundi ang pag-unawa sa sariling halaga, ang matapang na pag-alis sa putik, para paghilumin at mahalin ang sarili. Humigop ako ng mainit na tsaa, ngumiti, at handang salubungin ang mga bagong umaga. Ang bagyo ay lumipas na, nag-iwan ng isang maaliwalas na kalangitan, at isang buhay na tunay na akin. Ang kwento ni Ana ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang aral. Ang pagpaparaya ay para lamang sa mga karapat-dapat. Kung ipipilit nating tiisin ang kawalang katarungan para lamang sa isang peking kaligayahan, tayo mismo ang nawawalan ng karapatang maging masaya. Ang kabaitan ng isang babae ay isang regalo. Kung hindi ito pahahalagahan ng isang lalaki, hindi siya karapat-dapat dito. Ang buhay ay patas. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Ang panlilinlang ay hahantong sa isang dead end. Ngunit ang katapatan at katatagan ay laging magbubukas ng mga daan na puno ng liwanag. Nawa ay ang bawat babae ay maging sapat na malakas para ipaglaban ang kanyang halaga at mabuhay ng isang maningning at malayang buhay. Tandaan, ang kaligayahan ay hindi isang regalong ibinibigay ng iba, kundi isang bagay na ating pinaghihirapan at karapat-dapat nating matanggap